The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello everyone, welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. I am David Rioferio and you're watching Insights and Perspectives on TNC. Now let's talk about excellent public service. Yes, we can. Our guest for today is Corazon Alma G. De Leon. She's the Vice Chairperson of the Philippine Red Cross. Siya rin po ang former Secretary ng Department of Social Welfare and Development and former Chairperson of the Civil Service Commission. Tita Cora, good afternoon. Welcome to the program. Thank you very much. I like your first name, David, imbis na David. Parang Diyos muna for your life, no? And Totoo, of course, tita. yung Rio Ferio mo is like a river that flows. Medyo I like to already relate to the names, no? Kasi I always say my name is Corazon Alma De Leon. It is heart and soul of the lion, as I always tell the people. And my Corazon I gave to the Department of Social Welfare for 28 years. And my soul I gave to the Civil Service Commission for 6 years, where I retired and then moved to Red Cross, where I became Secretary General for 3 years, and now I'm Vice Chair. So it's a privilege to be able to be interviewed in your TNC, because I only know TNC channel when ABS-CBN shows it, the program in the US. And they call it TNC, I think. Something like that. Opo. So Tita, I think it's a privilege to be participant in your insights and perspectives on TNC. And of course, TNC now, that means not before, but yes. presently. Tita, nabanggit mo no na you've worked with the government for decades, na ibuhos mo ang iyong heart and soul, ika nga ano, Yes. that heart and soul of a lion. Kamusta po ang inyong experience dun sa decades na yon? Ano ang mga challenges na nakikita ninyo na hanggang sa ngayon ay nafe-face pa ng ating mga elected leaders at saka ng mga pinagsisilbihan nila? Unang-una, I prepared to become DSWD Secretary. I took up social work in the University of the Philippines. Yeah. Parang naniniwala ako na ang papel na gagampanan ko ay sa gobyerno. And then I went to the United States to take my master's degree on a scholarship and came back after a year believing na ang feeling ko, yung pinag-aralan ko, gusto kong magamit sa Pilipinas. Good. Kaya ano yung natutunan ko, magagamit sa Pilipinas. And true enough, I worked for the Department of at that time, Social Welfare Administration. And then moved to become Ministry of Social Welfare. And then naging Department of Social Welfare and Development. All those years, na 28 years, I grew in my career path as
DSWD, regional director of the largest region, Metro Manila and Southern Tagalog. The reason for that is that we only had, I think, at the town, I think 11 or 12 regions, and I was Region 4, the largest region, Metro Manila and Southern Luzon, and which is now 3 regions, NCR, Mimaropa, and Calabarzon. So I was handling 3 regions, but now it's being handled by 3 regional directors. Yes, yes. So, and from there, story is that I did not. I became secretary during the time of President Ramos. Yeah. And of course, I miss him. He passed away already. Oo nga po But we were very good friends, and we never failed. After I left the Civil Service Commission in 2001, up to the time he died, he passed away last year. We were always in his functions and activities and book launching. Yeah. So it was a very nice relationship. And he was responsible in moving me to the Civil Service Commission. So when you ask about what is my thinking about the government, I believe that we should not put people in the positions that people are not prepared for or did not have the proper background or education. And some of them are, of course, political positions. Yes. But doesn't mean it's a political position that you're not prepared for the position that you will Precisely. Yeah. Tita, nabanggit niyo, no, so nag-aral kayo at mula nung umpisa pa lang, alam na ninyo na gusto nyo magsilbi sa gobyerno. Ibig sabihin, you're very intentional. You know, gaano po kahalaga ito, no? Para siguro sa kahit anong profession, whether in the government or in the private sector or in the CSOs or NGOs, na dapat intentional ka, na dapat alam mo kung saan ka papunta. Correct. And I remember, I was president of the UP Social Service Society. Opo. Yan ang organization ng mga sociologists and social workers. And when I shook hand with the social welfare administrator, sabi ko, someday, I want to be Secretary of Social Welfare. Parang may dream ako na I will get there. And true enough, kasi narinig ko din sa Commissioner on Education, Health, and Welfare sa Amerika, when we had a conference, sabi niya, dream big dreams, for the dreams of today will be realities of tomorrow. It's stuck. Ang feeling ko, kung meron kang gusto, isipin mo, managinip ka na gusto mo yun, and it can happen. And I think in fairness sa akin nangyari. Pero yung pagiging chairman ng civil service, it's also God sent si Patricia Santo Tomas, who was then chairman of civil service. She called me up, and I remember the date, 1993, May 3rd. Sabi niya, Cora, magre-retire ako. Maging chairman ka na ng civil service. Like as if it is a dream come true again, no? Because from social welfare na 27 years, I was able to go to the Constitutional Commission for another 6 years. And until I retired in 2001. Kasi yung year 2000 was the centennial year of the Civil Service Commission. So I felt so privileged to have had that position. And even now, even as a private citizen, I think we should have a take on what's happening with social welfare, what's happening with civil service. And because I met you through an NGO, I think we need to work collaboratively. In other words, really work very well with the NGOs in the country. And the NGOs can be operating at the local level. So the church, the NGOs, non-governmental organization, the local government, must work hand in hand to address the problems. Kaya nga nag-aalisa ng mga Pilipino to go abroad eh. Well, they see no future in our country. Yeah, diba? Tita, pag sinabing social worker, ano bang trabaho nila? Kasi kaya ko po na itatanong ito, no? Kasi tayo mga ordinary citizens halimbawa, no, yes. na hindi alam at dapat alam natin.
Yeah. para alam natin kung paano tumulong, paano mag-contribute. So very briefly, ano po ang trabaho ng isang social worker? You're very correct in that question, no? Kasi ang pag-aaral ng social work, ibig sabihin, inaalam mo ang tunay na pangangailangan ng mga Okay. tao at ina-address mo. Kaya nung Okay. magkaroon tayo ng pandemic, na ang naging answer ayuda. Ang feeling ko hindi nakakatulong ayuda, but it's very Yeah. temporary. Opo. Ang really permanent solution ay development. And when we speak of development, ano yung karampatan? In other words, kung walang natapos ang Yeah. isang tao, na ang level ng kanyang trabaho ay ganun lang kasi wala siyang natapos. Opo. Pero kung ano yung kanyang pinag-aralan, ay gagawin mong suited sa trabahong kanyang gagampanan. There Hindi you nga go. nangyayari na ang nangyayari politika. Yeah. Particularly nung nag-localize tayo, Opo. kasi hindi na national kundi localization. Yeah. Some mayors did their jobs of ensuring yun lang capable ang kukunin nila. But some mayors who are more political, we know that pipiliin nila yung mga taong sumuporta sa kanila at Opo. susuporta sa kanila sa future. Opo. Tita, panahon po ng election ngayon, ano? O siguro pag palabas natin, tapos na yung election. Ang dami hong mga tumatakbo ngayon na nakakausap ko, na i-interview ko, whether sa SK, sa barangay, or sa mataas na posisyon sa LGU. Parang hindi nga nila alam yung ginagawa nila. I mean, with all humility, and all modesty. Kumbaga, parang, pag tinanong mo, walang direksyon. Medyo superficial yung approach. Meron bang magagawa dito? Halimbawa, I don't know, Civil Service Commission or ang COMELEC? Kasi nakita ko, actually sinuportahan ko ang aming barangay chairman. Okay. And in fact, she did not run for a term and develop somebody to run sa aming barangay. Unfortunately, this person who ran did not really do very well and became, to use the word, corrupt, and sabi, I don't want to say that that's Opo. true, no? Pero yun ang usapan. And so the person who was barangay chairman decided to run again and won. And in fact, we have become an outstanding barangay. So you can see that the leadership has an effect on the quality of the administration and the results. Because by the results, we should be judged. Malinis ang lugar, ang mga taong nangangailangan ay nabibigyan ng tulong. Yeah. Pero para sa akin, nasira nung ayuda system. Kasi ang ayuda system, basta everybody who falls in that category, bibigyan mo ng tulong. Maaaring hindi naman nagamit sa tama para sa pamilya. Meron ng kwento na ginamit daw na para magkaroon ng pagpapakulot. Okay. Pero naniniwala naman ako na hindi nangangailangan, pero hindi nagamit sa tamang paraan. Opo. Sinasabi mo, Tita, no, meron kang 3 A's. Yan yung gustong-gusto ko sa inyo yung nabanggit niyo pong accessibility, accountability, at saka answerability. Kayo po ang naggawa niyan. Tita, answerability and accountability. I like those words. Actually, they were used by a former undersecretary of DSWD. Nag-usap kami, tapos sabi niya, ma'am, ang kailangan i-focus ng social welfare ano nga to? Sabi ko, ito pong answerability, accountability. Masasagot ang mga tanong ng mga tao. At tapos yung sabi ko din, accountability ang una, accessibility. Naaabot ba ng mga mahihirap? Kasi ang tutulungan naman talaga ng social welfare yung kulang sa buhay, sa pangangailangan, di ba? Yeah. So accessible ba ang departamento ng social welfare sa mga nangangailangan? Alam ba nila? Ikalawa, nasasagot ba yung pangangailangan? And number 3, accountability. Kasi ang accountability, panabigyan mo ng tulong, nagamit ba sa tamang paraan? Kasi noon, ang assistant namin training, puhunan. Hindi kami nagbibigay
na kahit na sino lang. May pag-aaral ka. Ito bang tao na ito ay Talagang nangangailangan, ganyan po. Department of Health. Ito bang tao na ito ay walang hanap buhay. Kailangan mo mai-connect sa Department of Labor para tungkol sa hanap buhay. At Department of Trade and Industry kung kailangan niya hanap Kung buhay. kailangan ng Kaya pangkabuhayan. naniniwala ko na very strong ang paniniwala ko na kailangan alamin ano ba ang tunay na pangangailangan. Kasi hindi naman pwedeng tamad lang, ayaw magtrabaho kahit na may opportunities, ayaw magtrabaho. Kaya when I went to an international organization like Philippine Red Cross, after I retired, I knew that maraming ginagawa ang Red Cross na hindi naman ginagampanan ng gobyerno. Hindi na kailangan gampanan. Kasi humanitarian organization ang Philippine Red Cross. So, ibig sabihin, anong tinutulong namin? Yung accessibility sa dugo. Yeah. Maraming Laking na-hospital, bagay kailangan ng dugo. Tita. Kaya sabi ni Chairman Gordon, hindi pwede tayo magsabi na walang dugo. Anytime, kasi kami lang at gobyerno ang nagbibigay ng dugo. At ang dugo na yan ay hindi naman libre. Dahil may gasto dyan pag-process ng dugo. At sinasabi ni Chairman Gordon, wala dapat magsabi na hindi walang dugo. Because if we are looking at the resources all over the country, we have enough blood supply na namomonitor every day kung ilan tong available na blood supply. Kaya kahanga-hanga ang naging papel na ginawa ni Chairman Gordon sa pagbibigay ng, at nagdagdag pa siya, na merong tubig, merong pagbibigay ng pagkain, kung sakali merong emergency. Kasi talaga namang kung ikaw'y nasunugan, kung ikaw'y nabahaan, wala ka ng panahon magluto. So, kailangan accessible talaga yung pagkain. And to the best of our ability, pwera na lang yung masyadong far out, talagang mahirap. Pero convinced ako na Chairman Gordon did the right step to make, yung sabi natin, accessibility, answerability, and accountability. Tita, bakit mahal na mga volunteers ang Philippine Red Cross? Pag sinabi mong PRC, sige, sali ako dyan. Bloodletting, sige, magbibigay ako. Bakit kaya? Yes. Well, unang-una, sa puso, I suppose parangalan ko corazon, ano? Yes. Kasi kung hindi ka, we are working with, actually, ang gusto natin, volunteers in every home, in every barangay. Okay. But we are not yet there kasi marami pang pangangailangan. Ang nakita namin, pag mga bata pa, mga high school, mga college, nagvo-volunteer. Pero pag may trabaho na, iniisip na yung kanyang hanap buhay. Saka na lang yung pagbo-volunteer. But in my case, ang paniniwala ko, lahat ng taong gobyerno should have also opportunity to volunteer. Dahil hindi lang naman sweldo nila sa gobyerno, pero ano pa yung pwede nilang magawa. And even when I was, nagsimula ako ng college, ang volunteerism namin with the UP Psychological Society, it's a National Center for Mental Health. And then, after I graduated, I came back. Nagsimula ako sa isang volunteer agency din, Philippine Band of Mercy, na tumutulong naman sa mga kailangang maopera. Kung ikukwento ko yung buhay ko na pagba-volunteer, to a point that in 2016, na-awardan ako na Lifetime Volunteer Award. Oo nga po, yes. Pero ang nauna sa akin, si Chairman Gordon, kasi deserving naman siya talaga na even though naging mayor, naging sa Subic, at saka naging senador, hindi nawala yung kanyang pagmamahal sa mga mas nangangailangan. And I think marami pa naman ganung mga tao. Kaya nga may na-awardan ng Ramon Magsaysay Award. Kaya nga nawawardan ng Metro Manila Award. And I think mga teachers na-awardan din. And of course, ayokong sabihin na ang civil service ay meron civil service awards.
Ito pong sa CSC, meron din silang award ho na ibinibigay para sa mga kawani ng gobyerno, no, tita? Yeah. So, tita, kung sakali, no, ang binabanggit po ninyo, itong mga awards na ito. Nawawala yata tayo. Sige lang po. Ano hong pakiramdam, tita, nung na-awardan kayo na, one of the most outstanding volunteers in the Philippines? Mas dumami ba ang inyong naging engagements na volunteer activities? Well, I think na-awardan ako for the work that I already did. Kasi chairman ako ng civil service and nag-volunteer ako sa Correctional Institution for Women. Bakit ako nag-volunteer? Kasi nakita ko na marami doon nakakulong, hindi na dapat nakakulong. Nag-serve na sila ng sentensya, pero ang realidad, saan pupunta yung mga nakulong na yon? May pupuntahan pa sila para magkaroon ng another life. Ako, by practice, meron akong kinuha na na-release sa correctional na ngayon became a caregiver of my sister who passed away last year. And nandito pa siya. And naniniwala ako maraming nakakulong na should be given opportunities. Ganon din naman sa Bilibid. Kung meron doon na may skill, ay bigyan natin ng pagkakataon. Sana nga merong kumpanya that will hire them. Dahil naniniwala na kung nakamali man sila once upon a time, hindi sila magkakamali ngayon. Because binigyan sila ng opportunity to do better. Tita, sinasabi nila, no, helping is both a science and an art. Kumbaga, hindi ka lang basta tutulong, baka kasi minsan makasama pa yung pag-engage mo sa kanila. Ano pong masasabi niyo doon? Yes. Tama yung sabi, no? It's both an art and a science. Art dahil nangunawaan mo saan pinanggagalingan, bakit ba itong tao na ito ay hindi makakope sa problema sa buhay. Dahil ang iniisip nila, hindi nila kayang harapin. So maghihintay sila kung sino to. And mga tao na tumutulong. I know may mga NGOs na talagang tinutulungan nila yung tumaas ang buhay ng mga tao. Pero hindi lahat ng tao willing to do that. At the same time, are they willing to work hard? Kasi sabi ko, kung ikaw yung nanggaling sa mahirap, ibig sabihin, naniniwala ka na ang pagtaas ng somebody who's poor hindi sa other people. Sarili mong sikap. Kaya sarili mong sikap. Kaya ang perspective ko, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kailangan alam natin ginagawa ng simbahan, alam natin ang ginagawa ng mga private sector. Kasi ang private sector nagbibigay ng buhay sa mga hanap buhay. And then the third na napakahalaga din na ano ang kahandaan niya. Siya ba ay nakatapos ng kolehiyo? Sila ba kung wala namang napag-aralan, hindi mo may expect na tumaas ang rangko sa trabaho. Pero nangyayari, nagiging sundalo, di ba? Parang madaling maging sundalo. Pag naging sundalo, nag-aaral din. Kasi I remember reviewing the life of President Ramos, siya ay naging PMA nagkadet. Tapos nagpunta sa Amerika para sa pagsundalo. And he was a soldier par excellence. Kaya nung nagkaroon tayo ng revolution, sila ni Senator Enrile ang nagsama-samang matiyak na merong mangyayari sa bayan natin na kung yung mga kamalian ay mapalitan. Pero unfortunately, and I always say that, ang mga tao mas madaling umalis. Mas madaling sabihin na ayoko na sa Pilipinas. Kahit na saang bansa, pupunta na lang ako para magkaroon ng magandang kinabukasan. And ang feeling ko, pag ganyan ng walang love of country, of course magagalit sila. Mahal namin nga ang bayan para matulungan namin pamilya, kaya kami umaalis. Pero kung ang pag-alis nyo, nawala yung inyong pagtulong sa inyong komunidad, hindi naman sila nakakatulong. Of course, may pera sila. Pagbalik nila, enjoy sila, pupunta sa duty free. Pero pag sila ay tumagal na sa ibang bansa ng mga 15 taon, people might disagree with me. Sa akin, I like to look at it as temporary. Pag-aaral, pagsasanay. At pag nakuha mo na yon, bumalik ka para gawin mo yung nararapat
para sa ating bansa. Makikita mo na yung tao na to yumaman hindi dahil nag-abroad sila, kundi yung natutunan nila, dinala nila sa Pilipinas at talagang yumaman sila. And I don't question na sila ay yumaman dahil ginamit nila ang kanilang kaalaman. Opo. Tita, by this time, nakaupo na po yung mga tumakbo nitong eleksyon. Ano pong advice ninyo sa kanila? They have 3 years siguro. Well, unang-una, alamin ang katotohanan sa kanilang komunidad. Lahat sila ay parang nananaginip na naniniwala sila na sila ang makakapagtaas ng antas ng buhay ng mga tao. Huwag ko kayong mag-isip na. Isipin nyo kung ano talaga ang tunay na pangangailangan at gumawa kayo ng paraan para matulungan yung mga taong higit na nangangailangan. Pag sinabi kong higit na nangangailangan, marami nangangailangan eh. Pero yung higit na nangangailangan at willing na gawin nila yung karapatang aksyon para mag-improve ang kanilang buhay, masasabi kong yun ang kailangan nating hanapin. I think we should be awarding people who have moved from a level of living na mahirap sila to a level na of living na komportable na sila at nakakatulong sa iba. Kasi it's not enough na bumuting katayuan mo. Isipin mo din kung paano ka makatutulong sa ibang mas higit na nangangailangan. Galing. Tita, mga gusto pong tumulong or makipag-partner sa Philippine Red Cross, individuals, companies, organizations? Yes, sa community. Oo. Ang palagi kong sinasabi, hindi naman kayo kailangan lumayo. Tingnan nyo sa inyong komunidad, sinong masigit ng nangangailangan. Kaya yung mga taong hindi nag-a-attend, hindi nakapag-ugnayan sa barangay, mali yun eh. Kasi more than anybody, of course, they may have elected not the right people, but they can help sa kanilang level of understanding. For instance, maraming, di ba, nung time ni Presidente Duterte, ang pinocus niya, corruption, drug addiction, of course, and criminality. Tatlo yung areas na yun. They're still there. Hindi naman nawawala yan sa ating mga komunidad. Pero anong pwede mong magawa para makatulong ka na babawasan o maibsan ang kakulangan na yun? Kaya naniniwala ako na sa pagitan ng itong programa na ito, TNC, natutuwa nga ako, yung perspectives na gusto nyong makita may papalaganap natin na pwedeng umasenso ang kahit na sino. Magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kailangan, ako niniwala, may papel ang simbahan, may papel ang NGOs, katulad ng, of course, ng yung naging papel. At naniniwala din ako na many more NGOs can come about dahil ang mga tao gusto niyan dahil tumulong. So yung unang-una kailangan gusto. Kasi kung hindi gusto, sasabihin lang, kaya mahirap yan, tamad yan eh. They become judgmental, which is not true. Kaya sila mahirap, they did not know any better. Sa kailangan ituro na pwede kang umunlad, pwede kang bumutin yung katayuan sa sarili mong sikap. Huwag mong asahan na gobyerno makakapagpabago ng buhay mo. And it's sad na I say this, pero hindi lahat ng mga tao naniniwala. Kasi corrupt ang gobyerno. Kung corrupt ang gobyerno, paano mo mapapalitan kung di ka magbabago ng pag-eleksyon? Hindi na yung tao na yung dati ng nanalo, unless magaling sila. Pero kung tuwing may eleksyon, yun din ang mga taong nananalo. Parang kailangan palitan natin. We need to train new leaders. Yeah. Lalo na sa kabataan. And I think itong pag-eleksyon na ito will be a good way to find out na pagbago na, mababago ba natin ang takbo ng pamahalaan with this coming election. Tita, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. I hope meron pa po tayo mga susunod na interviews with you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Corazon Alma G. De Leon, Tita Cora, Vice Chairperson of the Philippine Red Cross, former Secretary of the Department of Social Welfare and Development, and former Chairperson of Civil Service Commission. Thank you so much. I'm David from Insights and Perspectives on TNC. God bless you.
Ang ubo, mabilis lumala, kaya dapat agapan. Dapat New Solmux Advanced Syrup. May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmux Advanced Syrup. Unilab yan. Ang 40D, tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.